Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong isang video dito tungkol ito sa pahayag ni Marcolita na muli niyang iginiit. Talagang iginiit niya during sa interview ni Ed Lingaw at ng Inquirer Today, ay iginiit niya na wala talagang WPS at baka naliligaw lang ang mga tao. Grabe na pahayag ito, kaya akin pinablis ito para iinit ang inyong mga ulo. Ito, di ba, tapos na ito siya nabash, di ba? Binabash siya ng lahat ng Filipino, ng mga senador, ng congressman, lahat ng mamamayan, pero hindi tinatablan eh. Yung kanyang stand sa WPS, nakatang-isip lang at naliligaw daw ang mga Pilipino at mali daw ang konteksto. Hay nako, anong klaseng tao ito? Ito, pakinggan natin ang interview. May isa pa pong kontrobersya na tied with you recently, yung sinabi niyo pong there's no such thing as a West Philippine Sea. Creation by us, by the Philippines, by the Philippines. The problem is that ang dali nila kasing maggawa ng ano eh. We should provide the context because otherwise baka maligaw na naman yung mga tao. Merong nagsabi, one of the resource persons is the CICC. CICC is Cybercrime Investigation Coordinating Center. Kasi daw, yung mga vloggers, pati yung sigalutan natin sa West Philippine Sea is a subject of blogs and whatever, blogging, that's the term. And then sabi nung executive director, and I think he was right. He said, Mr. Chair, I think we have to empower our people. There's a great need to educate our people in this part of our world because even yung mga vlogger nako-consume na. Ito sandali lang mga kababayan. Kailangan daw i-educate ang mga Pilipino na hindi tama yung ating pag-claim sa WPS. Ito lang akin lang to. Kahit hindi atin ang WPS, dahil malapit yan sa atin at pasok sa ating economic zone, ay atin talaga yan angkinin. Kasi sa batas ng UNCLOS, United Nations Law of the Sea, ay 200 miles galing sa mainland, galing sa ating baybayin, ay atin ang 200 miles na karagatan. Kaya sinong aangkin diyan, di ba? Nandiyan ang ating pag-asang mga minerals eh. Mga fossil fuel, deuterium, nandiyan lahat. Mga giant clamshell, perlas na malalaki. Hindi lang yan, mga isda, di ba? Saan pa tayo kukuha ng mga isda kung hindi natin yan? Bawal ng mga isda eh. Kaya ito talaga, itong muka na ito, grabe na muka yan, no? Kulubot na. Dahil siguro sa ano yan. Hindi yata ito tinatablan ng karma eh. Yung sasabihin niya na i-educate daw ang mga Pilipino. Ibig sabihin niya ang mga libro ay baguhin yung mga libro. Yung turo siguro, ituturo natin sa mga anak natin na ang WPS ay sa China. Yan ay China. Grabe. Imbis na palawakin natin ang teritoryo ng Pilipinas dahil sa dumadami na ang populasyon natin, nangangailangan tayo ng mga ng pagkain, di ba, ng resources na makukuha diyan sa WPS. Milyon-milyon ang isda diyan eh. Araw-araw milyon-milyon na isda ang nakukuha diyan ng mga Chinese. Kaya dapat lang mapunta yan sa Pilipinas para naman dadami ang pagkain natin. Tuna yan eh, di ba? Mga first class na mga isda, mga tuna nandyan. Hindi lang yung iba pang mga pagkaing halamang dagat na riyan. Kaya ano kaya ang pumapasok sa utak ng taong ito? Bakit baliktad ang kanyang paniniwala? Congressman pa naman, di ba? Dapat kasama siya sa nagsusulong sa pag-claim ng WPS. Siya yung hindi nag-claim eh. Siya yung bumibitiw. Kasi gusto niya ibigay sa China. Malaki siguro ang sweldo nito. Kaya ngayong eleksyon mga kababayan, ay naku, wag magkamali isulat ang pangalan na yan. Kasi maka-China yan. Baka sa susunod na buwan ay lalabas din yan papuntang Hong Kong. Doon siya sasama kay Digong. Okay, balikan natin ang interview ni Ed Lingaw at ng itong sa Inquirer Today dito sa congressman na ito. Ayan mukha pa ba yan? Ano po yung ano natin, sabi niya gano'n. So, kasi they were talking about deep fakes, they were talking about fake news and so on. Sabi niya,
if we can educate all our people, kahit na po maglagay sila ng fake news dyan, makikita kagad ng tao. Outrightly, makikita ng tao because they are educated. Kasi sabi ko, sir, I think I will support you. Totoo naman yan. But, you know, the issues surrounding this troubled sea, baka hindi mo alam kung gaano complicated to. We're not talking of our domestic law only. We're talking about public international law. So you think you can do this without the help of most, if not all, the agencies of government connected to this. I'm with you. For example, sabi ko, there is no such thing as West Philippine Sea because it's only a creation by us. What does that mean? Ed, when I said it's a creation by us, tayo lang nagkakaalam. It all started the administrative order. Ay nako, akala ko ba matalino to na tao? Bakit tayo lang nakakaalam? Alam yan ng international law, alam yan ng UN, alam yan ng United Nations Conventional Law of the Sea. Kasi batas yan na 200 nautical miles galing sa ating baybayin ay atin yan. Pwedeng i-claim as an economic zone. Klarong-klaro yan. Tapos sasabihin niya na hindi atin. Kanino niya ibibigay? Di ba? Kahit tingnan mo sa aerial view, sa mapa, ay sa Pilipinas talaga yan dahil nandyan lang, malapit lang sa Palawan. Ngayon, kung ibigay mo kasi yan na teritoryo sa China, yung mga isla dyan sa WPS, ay sa susunod na taon, ay i-claim na naman ng China ang malapit na mga isla hanggang sa makarating sila sa Palawan, makarating sa Mindoro, makarating sa Visayas, and then kukunin nila ang Sulu, Mindanao, panghuli ang Luzon. Kaya itong si Marcoleta talaga, dapat hindi na ito magsasalita. Kaya ngayong eleksyon ang ating resback dyan, mga kababayan. Kahit kayo DDS, papayag ba kayo na ang kakain ng ating mga tuna ay mga inchik na ang mangingisda dyan? Nandyan ang pinakamaraming mga tuna, iba't ibang klaseng isda na tuna. May yellowfin, may bluefin. Nariyan sa WPS. Kaya kung ibigay natin yan, hindi na makapangingisda ang ating mangingisda. At ano pang kakainin natin? Anong bibilhin natin na tuna? Wala na. Diba? Kasi hindi na tayo makapangisda dyan. Kaya napakalaking resources yan eh. Yung karagatan dyan ay atin yan. Dapat nga ay angkinin pa natin yung portion sa unahan, diba? Pwede pa tayo doon kasi malapit pa sa Pilipinas. Ang China ay ang layo-layo na eh. Kaya sundan natin ang batas ng International Law of the Sea. Yan ang ano dyan. May mga batas talaga eh. Kung walang batas, away-away na, di ba? Anarchy na. Kaya ito, kung mambabatas ba ito, naku. Imbis na mambabatas ng Pilipinas, imbis papanig siya sa Pilipinas, doon pumapanig sa China. Ibibigay niya sa China kung siya eh. Mali yung gagawin niyang educate ang mga Pilipino daw. Ang mga bata i-educate, turuan, habang bata pa na ang WPS ay sa China. Ay naku. Grabe, kaya iinit ang ulo nyo eh. Kung lumamig ang ulo nyo, ngayon iinit na naman yan dahil sa tao na ito. Kaya nga binansagang Inodoro, Marcoleta. Okay, balik tayo dito. Tingnan nyo itong mga mukha nila, Ed Lingaw, tsaka itong sa Inquirer TV, tsaka itong isa. Ano ang mga mukha o talagang nanlulumo. Nanlulumo ang mga mukha nila Ed Lingaw dahil sa pahayag ng itong anong klaseng utak yan. Tao pa ba yan? Balik tayo sa video. Tapos gumawa tayo ng batas that our exclusive economic zone, yun ang ating West Philippine Sea. There is nothing wrong insofar as we are concerned. Pero makikilala ba yung West Philippine Sea kung tayo-tayo lang? The subject matter is a worldwide dispute. Para natin, sabi ko sa kanila, well, hindi ko na-explain doon kasi nga nag-vlog na, so I'm explaining. Nakapag-explain yata ako ng several. Sabi ko, kung hindi po natin palilista ang West Philippine Sea in the world body they call International Hydrographic Organization, ito po yung patalaan ng pandaigdigang mga dagat. Para kakakong gumawa ng isang kalye, sarili mo lang,
Bigla na lang na gano'n yung isang Commodore. It could be a traitor. Can you imagine? O sabi ko, Siyempre magagalit sa'yo si Commodore Tariela. Paano hindi magagalit? Nagipaglaban na nga sila Tariela dyan. Tapos ikaw, gusto mo na alis dyan sila Tariela kasi hindi atin. Kahit hindi atin yan, sabihin natin na hindi atin kailangan natin ang karagatan na yan para sa susunod na henerasyon. Napaka ano naman na to, bubo. Baka magalit na naman to sa akin. Imbis na kung squatter pa, di ba? I-squatin na natin yan habang hindi pa nakuha ng China. Kasi ang China, walang karapatan dyan dahil sa ang 200 nautical miles ay napakalayo sa China. Napakalayo sa WPS. Kaya atin talaga ang karagatan na yan. At ang sobra na karagatan dyan ay ang passage ng international shipping. Yun yung free passage, dadaanan. Yun yung maiwan. Pero yung 200 nautical miles galing sa ating baybayin, kung sa China man, galing sa kanilang isla na Hainan, ay 200 miles ang kanilang economic zone. Malaki rin yun. Ngayon, kahit nga ako, hindi ako makaintindi dito kay Marcoleta. Kasi hindi niya iniisip na siya ay Pilipino. Baka iniisip niya na siya ay Chinese. Kaya doon talaga ang kanyang puso sa China. Kung tingnan natin ang layo-layo na talaga ng China sa WPS, pwedeng Vietnam ang mag-claim diyan, pwedeng Vietnam, pero hindi China. Papayag pa ako na Vietnam ang mag-claim diyan, pero hindi China kasi ang layo-layo na Grabe. Patuloy natin to kahit na mainit ang ating ulo. Nagpapaliwanag pa siya ng mga mali kahit nga si Commodore Tariela galit sa kanya Lahat ng Pilipino galit sa kanya. Ang Pilipino na hindi nagagalit dito ay tarantado din, katulad niya. Gustong doon sa China. Grabe. Ipamimigay ba yan sa China? Kulang pa nga tayo ng isda. Ang mamahal nga ng mga barilis, ng mga tuna, ang mamahal ng mga isda na yan. Tapos kung makuha ng China ang karagatan na yan, ay lalong mamahal ang mga tuna. Magmahalan yan. Kasi hindi na tayo makapangisda dyan. Yan ba ang gustong mangyari nitong Marcoleta? Ay naku, kung magsalita ako, parang hindi ko na maano ang bibig ko Talagang ma-high blood ka dito. Hindi ko na sana ito ipalabas pero gusto ko na ma-high blood din kayo mga kababayan. Kasi ito lang, nag-iisa lang talaga na mambabatas ang ganitong utak. Nag-iisa lang siya. Kaya ito, balik tayo sa video. Whatever is his name. Sabi, he's a traitor. What he did is a disservice to our government. Oh my God. Sabi ko na nga ba, maraming hindi nakakaintindi talaga. A huge rally on January 13. I think you know about that rally. Marami daw ang hindi nakaintindi sa WPS. Ang dali-dali lang intindihin ng 200 nautical miles is exclusive economic zone of any country. Ang dali lang intindihin yan. Siya ay binibigyan niya ng ibang kahulugan Sabi ng iba ay maano doon to, matalino na tao. Ganyan bang matalino? Kahit sina Idlinggaw dito ay pinagalitan niya Pakinggan nyo to yung umattend siya sa rally ng Iglesia ni Cristo noong February 13 ay nagalit siya dahil hindi daw isinama sa balita yung kanyang pangalan. Hindi daw isinulat sa Inquirer Today, sa Bulletin Today. Wala daw yung kanyang pangalan pero yung ibang speaker doon katulad nila Bato, ni Bongo ay naroon daw sa Iglesia ni Cristo rally. Pero siya hindi daw siya nag-exist. Sino ba naman ang magsulat ng artikulo sa kanya? Hindi naman siya sikat. Sumikat lang itong taong ito dahil sa sabi niyang hindi atin ang WPS. Kaya marami ang nag-react. Pero negative ang reaction, di ba? Ngayon ito, tingnan niyo gaano kasama ang ugali ng taong ito. Imbis na ini-interview siya diyan, dapat magpaganda siya ng pangalan niya, magpabango. Kasi kandidato siya, di ba? Yang ginawa niya dito, pinagalitan niya si Idlinggaw tsaka itong sa Inquirer Today na babae. Pakinggan natin ang interview. I am part of that rally because I was one of the speakers. I spoke for about 1 hour. January 14 or the next day, it was supposed to be reported by the broadsheets, by Philippine Inquirer. Yung slogan niya,
Yung slogan, balanced news, fearless news. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. It is as if I did not exist. There were 3 reporters who wrote that report. Andun ang pangalan because I kept the particular publication. With all due respect now, Philippine Star. What was this slogan? Truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. 8. So 8 plus 3, 11 reporters. 11. Nobody saw me. Ayan, so ito, 11 ka reporter, hindi daw siya nakita, walang isinulat na artikulo tungkol sa kanya. Ibig sabihin, napakadali lang eh. Walang nagkagusto sa kanya na reporter. Walang reporter na magbibigay ng magandang artikulo sa kanya dahil ayaw ng mga reporter. Ganyan lang yan eh. Ibig sabihin, 11 ka reporter, walang likes sa kanya. Walang nagkagusto sa kanya out of 11 reporters. Napakasimple lang na analysis yan eh. Ibig sabihin, hindi ka inilathala, wala silang gusto sa'yo. Bakit ka naman bigyan nila ng popularidad? Ganyan ka eh. Maka-China ka. Kaya galit sa'yo pati mga reporter. Mga vlogger galit sa'yo. Lalo na yung si Insurrecto, binanatan ka palagi. Kaya ganyan na yung sama-sama ng ugali nito. Grabe, walang respeto kina Idling Gout saka itong dalawang babae. Hindi na nga nakaimik yung dalawang reporter. Imbis na magtatanong pa yun, wala na, sa kanya lahat. Kasi ang mukha grabe. Mukhang grabe na mukha yan. Hindi siya charming na mukha na tao. Tao pa ba yan? Okay, tapusin natin itong video. Nobody heard me. Why? Huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Congress. Pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committee. Ayan, nakarama katuloy. Tanggal pala to sa mga House Committee, kaya hindi na to makaupo. Tingnan mo naman yung mukha, kahit nasa Congress, nakasimangot pa rin, kumukunot yung noo. Grabe na mukha yan. Nakakabad trip. Hindi good vibes na mukha eh. Kaya dapat ngiti-ngiti siya eh. Ganyan, nakasimangot palagi. Mali-mali naman yung ganyang sinusulong na WPS ay W China, diba? Maka-China, klarong-klaro. Malaki ang sweldo nito. Okay, so ito, balikan natin ha. Session day ng Kamara bago mag-recess ang Congress. Pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committees. Kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta. Ayan. Kasi dinidiktahan siya ni Sara at ni Digong na sige, paglaban mo yung WPS na hindi yan atin. Ipaglaban mo ang China. Pro-China ka. Kaya pro-China siya. Ngayon, di ba? 3 days right after na pinahayag niya sa social media ni Marcoleta na there's no such thing as WPS. 3 araw lang pagkatapos niyang magsalita, narinig ng mga taga-China. Anong ginawa ng mga taga-China? Ay nagpadala kaagad ng dalawang Chinese Navy. Chinese Navy hindi Chinese Coast Guard, Chinese Navy, panggira. Nagpadala at umikot-ikot sa Palawan. Dahil sinabi niya na itong ang WPS ay hindi talaga sa Pilipinas. Kaya ngayon ang China ay one step advance. Pinaikot-ikutan na agad ang Palawan kasi by the next week pinapublish ng China na ang Palawan ay sa kanila din. Dahil ito daw ay teritoryo ni Zhang He, yung admiral ng Chinese Navy noon. Grabe. Dahil sa pahayag ni Marcoleta na walang WPS, kasi naniwala naman ng mga Chinese, kasi congressman to lawmaker, tagapagawa ng batas. Tapos ang batas niya ay pro-China. Kaya inaano kaagad ng China. China is taking advantage sa pahayag ni Marcoleta na ang WPS ay hindi atin, katang-isip lang. Kaya ang China nagpadala kaagad ng 2 malalaking barko na pandigma at Chinese Navy at 3 bisis na iniikutan ang Palawan, di ba?
Nakikita niyo yun sa vlog natin nung nakarang araw. Dahil dito sa taong ito. Kasi siya lang ang natatanging congressman na nagsasabi, nagpapahayag na hindi atin ang WPS. Lahat tayo ay nagipaglaban, lahat tayo ay handang makipaglaban para sa WPS, para sa Palawan. Pero ang taong ito ay handang magipaglaban para hindi tayo maniniwala. Mali daw tayo, hindi daw tayo edukado dahil hindi natin alam ang katotohanan na hindi atin ang WPS. Talagang napakasamang tao ito. Okay, ako'y magpaalam ng mga kababayan at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Sa mga bago pa lamang, ako'y iniingal dahil sa tao na ito. Lumakas ang ng puso ko. Grabe, at hanggang sa muli, ingat kayong lahat. God bless our motherland, the Philippines.